Hello mga kaibigan, welcome ka sa ating channel kung saan maaari kang makakuha ng kaalaman. Kaya mag-subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako sa iba't ibang mga kwento. At ngayon ay sama-sama nating alamin kung sino-sino nga ba ang mga pinakamalulupit na diktador sa kasaysayan. Mga diktador na nag-iwan ng pinakamadilim na marka sa kasaysayan ng sangkatauhan. Francisco Franco. Noong 1936, sumiklab ang isang madugong digmaang sibil sa Spain. Nahati ang bansa sa dalawang panig at isa sa mga nanguna sa pag-aalsa ay ang general na si Francisco Franco. Matapos ang halos 3 taong labanan, nagwagi ang kanyang hukbo. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay nagsimula rin ng halos 4 na dekadang paghahari sa takot. Mahigpit niyang kinontrol ang pamamahayag, ipinagbawal ang maraming partidong pampulitika at pinarusahan ang sinumang pinaghihinalaang kumakalaban sa kanyang pamahalaan. Libo-libong tao ang pinatay, ikinulong o basta na lamang nawala sa panahon ng tinatawag na White Terror. Marami ring pamilyang hindi na muling nakita ang kanilang mga mahal sa buhay, bagamat unti-unting bumuti ang ekonomiya ng Spain sa huling bahagi ng kanyang pamumuno. Ngunit nanatiling malalim ang sugat na iniwan ng malawakang panunupil. Augusto Pinochet. Noong 1973, isang kodita ang nagpabagsak sa halal na pamahalaan ng Chile. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pangalan ni Augusto Pinochet. Ipinahayag niyang ililigtas niya ang bansa mula sa kaguluhan at komunismo. Ngunit matapos niyang makuha ang kapangyarihan, nagsimula ang malawakang pag-aresto sa libu-libong mamamayan. Mga estudyante, guro, mamamahayag, mga lider ng unyon, at maging mga ordinaryong sibilyan ang dinampot dahil lamang sa hinalang tutol sila sa kanyang pamahalaan. Marami ang dumanas ng matinding pagpapahirap sa mga lihim na pasilidad ng militar. Ang iba ay hindi na muling nakita at hanggang ngayon ay tinuturing na mga desaparecidos o mga nawawala. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing nakatulong ang kanyang mga reformang pang-ekonomiya upang mapatatag ang ekonomiya ng Chile. Ngunit para sa maraming pamilya ng mga biktima, hindi kailanman mabubura ang alaala ng panahong ang takot ang namayani. Idi Amin. Noong 1971, inagaw ni Idi Amin ang kapangyarihan sa Uganda sa pamamagitan ng isang kodita habang nasa ibang bansa ang dating Pangulo. Sa una, marami ang naniwalang siyang magdadala ng pagbabago. Ngunit mabilis na nagbago ang lahat, unti-unting naging marahas ang kanyang pamumuno. Ang sino mang mapaghinalaan niyang kalaban ay maaring dakpin, ikulong o patayin ng walang paglilitis. Ayon sa iba't ibang pagtataya ng mga historiador, daan-daang libong tao ang nasawi sa loob lamang ng kanyang 8 taong pamumuno. Pinalayas din niya ang libu-libong mamamayang may lahing Asyano na matagal nang naninirahan sa Uganda. Dahil dito bumagsak ang maraming negosyo at lalong humina ang ekonomiya ng bansa. Habang lumalala ang takot sa loob ng Uganda, nagsimula ring lumayo ang maraming kaalyado sa pandaigdigang komunidad. Noong 1979, tuluyan siyang napatalsik sa kapangyarihan. Ngunit ang mga sugat na iniwan ng kanyang rehimen ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng Uganda. Saddam Hussein. Noong 1971, opisyal na naging Pangulo ng Iraq si Saddam Hussein. Isa sa una niyang ginawa ay ang pagpapatawag sa mga matataas na opisyal ng kanyang partido. Sa harap ng maraming tao, isa-isang binasa ang pangalan ng mga di umano'y traidor. Marami sa kanilang agad na inaresto at kalaunan ay pinatay. Iyon ang naging malinaw na mensahe ni Saddam, walang sino man ang ligtas kapag siya ang kinalaban. Sa ilalim ng kanyang pamahalaan, mahigpit ang kontrol sa media at sa oposisyon. Maraming ulat ang nagsasabing ginamit ang pagpapahirap at sapilitang pagkawala laban sa mga kalaban ng Estado. Noong dekada 1980, nakipagdigma ang Iraq sa Iran sa loob ng 8 taon. Milyon-milyong sundalo at sibilyan ang naapektuhan ng isa sa pinakamahabang digmaan sa modernong gitnang silangan. Kasunod nito, sinalakay naman ng Iraq ang Kuwait noong 1990 na naging dahilan upang mabuo ang international na koalisyon laban sa kanya sa Gulf War. Isa sa mga pinakamabibigat na akusasyon laban sa kanyang rehimen ay ang paggamit ng chemical na armas laban sa mga sibilyang Kurdish noong 1988, isang pangyayaring ikinamatay ng libu-libong tao at nananatiling isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Iraq. Noong 2003, pinamunuan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang pagsalakay sa Iraq. 3 taon nang lumipas matapos siyang litisin ng korte sa Iraq, siya ay nahatulang may sala sa mga krimen laban sa sangkatauhan at isinailalim sa parusang kamatayan. Benito Mussolini. Bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, may isang pinunong Italyano ang naniniwalang maaari niyang ibalik ang dating kapangyarihan ng Imperyong Romano. Ang kanyang pangalan ay Benito Mussolini. Noong 1922, matapos ang tinaguriang March on Rome, naging Prime Minister siya ng Italy. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang inalis ang kapangyarihan ng mga kalaban sa politika hanggang sa tuluyan niyang maitatag ang isang diktadura. Si Mussolini ang nagpasikat sa ideolohiyang pasismo, isang sistemang nagbibigay ng halos ganap na kapangyarihan sa Estado at sa pinuno nito. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, pinatahimik ang oposisyon,
Kinontrol ang media at ginamit ang propaganda upang palakasin ang kanyang imahe. Noong 1935, sinalakay ng Italy ang Ethiopia. Sa digmaang ito, gumamit ang hukbong Italyano ng mga ipinagbabawal na chemical na armas laban sa mga sundalo at sibilyan. Isang hakbang na umani ng matinding batikos mula sa pandaigdigang komunidad. Ngunit ang pinakamahalagang desisyon ni Mussolini ay ang pakikipag-alyansa kay Adolf Hitler. Ang ugnayang ito ang nagdala sa Italy sa ikalawang digmaang pandaigdig at lalo pang nagpalawak sa pinsalang dulot ng digmaan sa Europa. Habang humihina ang puwersa ng Axis, bumagsak din ang kanyang rehimen. Noong 1945, nahuli siya ng mga mandirigmang Italyano habang nagtatangkang tumakas at kalaunan ay pinatay. Sa pagbagsak ni Mussolini, tila natuldukan ang isa sa mga unang pasistang diktadura sa Europa, Kim Il-sung. Habang unti-unting bumabangon ang maraming bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang bagong estado ang nabuo sa hilagang bahagi ng Korea. Noong 1948, naging unang pangulo ng North Korea si Kim Il-sung. Sa simula, ipinakita niya ang sarili bilang isang revolusyonaryong lumalaban sa pananakop ng Hapon. Ngunit paglipas ng panahon, unti-unti niyang isinisentro sa kanyang sarili ang halos lahat ng kapangyarihan. Noong 1950, iniutos niya ang paglusob sa South Korea. Ang naging resulta ay ang Korean War, isang digmaang tumagal ng 3 taon at ikinamatay ng milyon-milyong sundalo at sibilyan. Hanggang ngayon, nananatiling hati ang Korean Peninsula dahil sa digmaang yon. Sa loob ng bansa, mahigpit ang naging kontrol ng kanyang pamahalaan. Ang media, edukasyon, ekonomiya at maging ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ay isinasailalim sa estado. Maraming ulat mula sa mga tumakas sa North Korea at mga international na investigasyon ang nagsasabing libo-libong tao ang ikinukulong sa mga kampong pampulitika dahil lamang sa hinalang hindi sila tapat sa pamahalaan. Sa ilang kaso, maging ang kanilang pamilya ay nadadamay. Ang sistemang kanyang itinatag ay hindi nagtapos sa kanyang kamatayan. Ipinagpatuloy ito ng kanyang anak na si Kim Jong-il at kalaunan ang kanyang apo na si Kim Jong-un. Ibig sabihin, ang impluensya ni Kim Il-sung ay hindi lamang tumagal ng ilang taon kundi ilang henerasyon. Pol Pot. Noong 1975, nasakop ng grupong Khmer Rouge ang kabisera ng Cambodia. Sa pamumuno ni Pol Pot, agad niyang ipinag-utos ang isang hakbang na bihirang makita sa kasaysayan. Pinalayas ang buong populasyon ng lungsod, libu-libong pamilyang napilitang maglakad ng maraming kilometro patungo sa kanayunan. Ang mga ospital ay inilikas, ang mga pasyente ay isinama sa paglalakad. Marami ang namatay sa daan dahil sa gutom, sakit at matinding pagod. Naniwala si Pol Pot na ang tanging paraan upang makabuo ng isang perpektong lipunan ay ang burahin ang dating sistema. Isinara ang mga paaralan, isinara ang mga pabrika, ipinagbabawal ang relihiyon, sinira ang salapi, at maging ang simpleng pagsusuot ng salamin ay maaring maging dahilan upang mapagbintangang ikaw ay isang intelektual. Libu-libong guro, doktor, inhenyero, monghe at propesor ang pinatay. Ayon sa maraming historiador, humigit kumulang 1.5 hanggang 2 milyong tao ang namatay dahil sa pagpatay, gutom, sa pilitang paggawa at sakit. Isang napakalaking bilang para sa bansang may maliit na populasyon. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Cambodia ng isa sa pinakamabilis at pinakamalawak na genocide noong ika-20 siglo. Joseph Stalin. Pagkatapos ng pagkamatay ni Vladimir Lenin, nagsimula ang matinding agawan sa kapangyarihan sa loob ng Soviet Union. Sa huli, si Joseph Stalin ang nanaig. Sa mga unang taon ng kanyang pamumuno, inilunsad niya ang malawakang industrialisasyon at sa pilitang pagsasama-sama ng mga sakahan. Ngunit ang mga pulisiyang ito ay nagdulot ng matinding tagutom sa ilang rehiyon ng Soviet Union, lalo na sa Ukraine kung saan milyon-milyong tao ang namatay. Kasabay nito ay sinagawa niya ang tinatawag na Great Purge. Hindi lamang mga politiko ang naging target, kasama rito ang mga general, hukom, guro, siyentipiko, mamamahayag at maging mga dati niyang mga kaalyado. Isang simpleng paratang lamang ay maring humantong sa pagkakakulong sa pilitang paggawa sa mga kampo o kamatayan. Libu-libong tao ang ipinadala sa mga labor camp na kinilala bilang gulag, kung saan marami ang namatay dahil sa matinding lamig, gutom, sakit at mabibigat na trabaho. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, umabot sa milyon-milyon ang kabuang bilang ng mga nasawi na inuugnay sa kanyang mga patakaran at panunupil, bagaman magkakaibang eksaktong pagtataya ng mga historiador. Sa kabila nito, siya rin ang namuno sa Soviet Union sa paglaban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig at naging isa sa mga pangunahing leader ng Allied Powers. Ipinapakita nito kung gaano kakomplikado ang kanyang pamana sa kasaysayan, isang pinunong tumulong sa pagkatalo ng Nazi Germany, ngunit responsable rin sa malawakang panunupil sa sarili niyang mamamayan. Adolf Hitler. Noong 1933, naging Chancellor ng Germany si Adolf Hitler. Sa loob lamang ng ilang taon, ginamit niya ang propaganda, takot at batas upang tuluyang kontrolin ang buong bansa. Unti-unti niyang tinanggal ang kalayaan ng mamamayan at itinuring na kaaway ang mga Hudyo at iba pang grupo. Noong 1939, sinalakay ng Germany ang Poland.
Ito ang nagsimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang lumalawak ang digmaan sa Europa, isinagawa rin ng rehimeng Nazi ang sistematikong pagpatay sa milyon-milyong tao. Sa mga prison at extermination camp, pinatay ang humigit kumulang 6 na milyong Hudyo sa Holocaust. Bukod sa kanila, milyon-milyong pang iba, kabilang ang mga sibilyan, bilanggo ng digmaan, Romani, taong may kapansanan at iba pang inuusig ng rehimeng Nazi ang nasawi sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang digmaang kanyang sinimulan ay kumitil ng tinatayang mahigit 50 milyong buhay sa buong mundo. Noong April 1945, habang papalapit ang hukbo ng mga Allied sa Berlin, kinitil ni Hitler ang kanyang sariling buhay sa loob ng kanyang bunker. Natapos ang kanyang pamumuno, ngunit hindi ang kanyang impluensya sa kasaysayan. Sa tuwing pinag-uusapan ang genocide, rasismo at totalitarianismo, isa siya sa mga unang pangalang pumapasok sa isip ng marami. Mao Zedong. Noong 1949, matapos ang mahabang civil war, itinatag ni Mao Zedong ang People's Republic of China. Sa paningin ng kanyang mga taga-suporta, siya ang leader na nagbuklod sa bansa matapos ang mahabang panahon ng digmaan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ilan sa kanyang pinakamalalaking programa ang nauwi sa malawakang trahedya. Noong 1958, inilunsad niya ang Great Leap Forward. Layunin itong pabilisin ang pag-unlad ng ekonomiya at gawing isang makapangyarihang industrial na bansa ang China. Ngunit ang maling pagpaplano, hindi makatotohanang target sa produksyon at sa pilitang patakaran sa agrikultura ay nagdulot ng isa sa pinakamalalang tagutom sa kasaysayan ng tao. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, 10-10 milyong tao ang namatay sa gutom at iba pang kaugnay na dahilan sa panahong ito, bagaman nagkakaibang eksaktong bilang sa mga pagtataya ng mga historiador. Hindi pa rito nagtapos ang lahat. Noong 1966, inilunsad naman ni Mao ang Cultural Revolution. Hinikayat ang kabataan na usigin ang mga taong itinuturing na kaaway ng revolusyon. Mga guro ang pinahiya, mga propesor ang binugbog, mga makasaysayang gusali at sinaunang aklat ang winasak. Libo-libong pamilya ang nagkawatak-watak, marami ang namatay, ikinulong o sa pilitang ipinadala sa kanayunan.